mga kaibigan, no, sa ating pag-awit sa umaga. Napakadali lang dahil tayo naman ay may halos lahat ng mga Pilipino ay mayroong cellphone, no? Kaya napakadali mga kaibigan, pag tayo magkantahan, bago matulog magkantahan po tayo. Napakaganda na ating awitin, ang awit para sa ating Panginoon. Walang ibang magpuri habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw na ginawa ng ating Panginoon at ginawa niyang lahat ng pangailangan natin. Mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon. Mayroong isang awit na purihin ang Diyos na dakila. Yan, no? Di ba? Yung gano'n. So, yan. So, dito na, no? So, natutuwa tayo. Natutuwa dito. Ay, sa katuloy natin. Tayo na isa 5. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumingin sa ulilat, sanggalang ng mga balong. So, dito mga kapatid, ang ating Panginoon ay malapit sa mga tao. May bagbag na puso. So, halimbawa, balo, mga ulila. So, mga kaibigan, naalala ko na namatay ang aking mami nang ako ay before grade 1. 6 plus ako, no? Kasi noon ay 7 mag-aral. Then after that, yung grade 5, ako namatay naman ang aking tatay, no? So, kaya ibig sabihin na ulila kaming lubos. So kami ay pumupunta yan sa mga relatives namin, gala ng gala, no? So siyempre walang ama't ina, no? Subalit alam nyo pa mga kaibigan, pag tayo pala isa sa mga kukup-kup sa kanila o kaya mag-temporary na tutulong sa kanila, no? So halimbawa na makabigay tayo maliban sa biblical principles o kaya biblical verses, tayo magbigay ng kung ano man na makakaya natin, na abot sa ating kaya, ay makatulong po, no? At tayo ipabibless. Ganon din sa mga balo. Isa sa kahit wala tayong ibibigay sa mga balo, no? Pakinggan lang ang kanilang problem, ay malaking tulong na po yan na tayo ay pagpalain ng ating Panginoon, no? So di ba napakaganda pag yun po ang gagawin natin mag-ibigan, no? So yan, no? So ibig sabihin yung mga balo ay ating alalayan, ating unawain, at mga ulila, mga kapatid, no? Siyempre yung mga pulubi, yung mga church, kasi nakalagay po sa moral na gabay na hanggang babalik si Lord, mayroon pa rin pulubi sa lahat. Ibig sabihin hindi mawala kasi sila ay gagamitin para tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. So halimbawa, manluloko yung yung binibigyan natin, manluloko pala. Subalit ang ating intensyon naman po ay upang magbigay, no? Upang tutulong, no? Kaya si Lord naman ay nakakita, alam niya naman. Ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat, sanggol, sanggalang ng mabalong. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ayan. Dito na tayo sa 5, no? Sa 5 tayo. Ang Diyos na roon sa tahanan niyang templo, tupingin sa ulilat, sanggalang ng mabalong. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Samantalang ang tirahan ng suwail ay malungkot, no? So dito mga kapatid, no? Sa 6 na ito, una muna tingnan natin yung sa 6. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, no? So mga kaibigan, kung tayo ay nalulungkot, tumawag tayo sa ating Panginoon. Ano man ang naranasan natin sa ating buhay, sa ating family, sa ating work, or wherever, so huwag tayo mag-worry. Kasi si Lord ay tutulong sa atin. Ibig sabihin, handa siyang tumulong pag tayo po ay tatawag sa Kanya, no? Kaya no need to worry mga kaibigan, no? So dahil ang ating Panginoon ay nandyan upang tayong lahat ay tutulungan, no? Kaya napakaganda na tayo ay sa ating Panginoon. Ito pa, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod, no?
So kung dito ang kulungan na ito mga kaibigan, hindi lang ito kulungan na literal na kulungan. Halimbawa, bisyo. May narinig ako isang tao na nagsabi na prisoner of love. No? So bilanggo ng maling pag-ibig, maaring yun ang kanyang tinutukoy. No? So ngayon, mayroon kasi isang lalaki siya pero nag-act siya bilang isang babae. So ngayon, nag-adapt siya ng isang parang inano niya yung isang bata, inadapt. No? So ngayon, kinuha ng tunay na magulang. So siyempre nasasaktan siya. No? So mahirap pala yung gano'n. No? So prisoner of wrong love. No? Ibig sabihin. So kaya makibigan, ang pinakamaganda po natin gagawin ay sa umaga pa lang, huwag natin kalimutan ang Psalms 19:40 na nagsasabi, "Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, my strength and my redeemer." At ang isa pa po ay, so, may I hear you loving kindness this morning because I trust in you. Let me see the path which I should walk because I lift up my spirit to you. So dito pa lang sa umaga na pagkatapos natin ng praise and worship, sa umaga pa lang humingi na tayo ng gabay at saka ina-acknowledge natin na ang ating lakas ay galing sa Kanya at humingi tayo na mapakinggan ang Kanyang kagandang loob sa umaga at humingi tayo ng gabay ng ating tatahakin ay ang tamang landas ayon sa Kanyang kagustuhan. Di ba maganda yan pag yan po ang gagawin natin mga kaibigan. So ngayon, dito, so, may tahanang siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. No? So, pag tayo ay bilanggo sa bisyo, may pag-asa pa. Mayroong isang tao na siya ay sugapa sa nakakalasing na alak. No? Bandang huli nag-testimony siya, sabi niya, hindi daw siya ang nagbago sa kanya, kundi si Lord. So, tama naman. Kasi hindi naman natin kayang baguhin ang ating sarili. Subalit pag mayroong divine intervention, walang problema, no? Lahat ay kayang-kaya. Dahil kay Lord, wala pong imposible, ha? So yan, no? Kaya napakaganda. So wala tayong problema pag ating napabaya sa ating Panginoon, no? So yan po mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, walang kaproblema dahil tutulungan niya po tayo, ha? So yan. So tuloy tayo. So yan, kuha na tayo. Samantala ang tirahan ng Suwael ay malungkot, mga kaibigan. Pag Suwael ay grabing problema maranasan natin. Kaya instruction sa Ephesians 6:1-3, no? Na ang mga bata, mga anak ay dapat sumunod at magalang sa kanilang mami at daddy. At kung kanino man nauukol ito, lalong-lalo na kay Lord. At sila ay magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. So dito mga kaibigan sa tagpong ito sa masaganang buhay. So ibig sabihin sumusunod. Kasi ang Suwael, sabi dito ay samantalang ang tirahan ng Suwael ay malungkot. Napakalungkot ang tahanan ng Masuwael. O kaya napakahirap. Kaya dapat tayo ay palaging susunod. No? Sumunod tayo palagi sa kagustuhan ng ating Panginoon. Dahil pag tayo sumunod, napakaganda at napakabuti. Sa 7, Diyos nang ang iyong malingkod, samahan sa paglalakbay. Yan. Dito sa letter A, 7A. Pag si Lord ang kasama natin, walang kabiguan. Ibig sabihin mag-travel tayo ng masaya, mag-travel tayo ng maganda, mag-travel tayo ng walang oberya. No? Bakit? Diyos nang ang iyong malingkod, samahan sa paglalakbay, sa pagbagtas sa malawak na lupang mga ilang. No? So dito mga kaibigan,
Pag tayo ay sa ating Panginoon. Pag tayo ay sa ating Panginoon. Pag tayo mga kapatid ay sa ating Panginoon, yung ating paglalakbay ay sigurado, no? So ibig sabihin na hindi tayo maliligaw. Meron pala akong kwento yung aking kasama doon sa Bulacan, no? So sa Doña Remedios Trinidad. So ngayon, siya ay naglakbay. Kasi doon sa aking na-experience din, mayroong 300 left, isa sa right, isa sa gitna. So ngayon makaibigan yung aking kasama. Naglakbay siya ngayon. Sa kanyang paglalakbay, naligaw. Alam mo, kinamagahan na siya bumalik. Nakadating doon sa aming lugar, no? Iwan ko lang kung ano ang dahilan, no? Ibig sabihin baka nakalimutan siya. Ngayon, sa sunod na buwan siguro, ako ay pumunta. Ngayon nakita ko yung 300, may right, left, sa gitna. Subalit ang ginawa ko, nagtingala po ako. Tapos yung inano ko yung The Lord is my shepherd, Psalms 23. So ngayon makibigan, sa awa at tabag ni Lord, hindi po ako naligaw. So sabi ko, saan ba yung piliin ko? Kasi 3 eh. Pero yung mga kasama ko doon, parang hindi na tinitingnan yung daan na yun eh. Diretso-diretso yung lakad. Kasi doon talaga sila nakatira, no? Kaya master na nila. Kaya minsan, sabi ko mas maganda na pag pumunta ako, makisabay, no? Pero mga kaibigan, ang ginawa ko bandang huli, pinipicturan ko. Halimbawa, may 300. 3 yung daan, no? So ibig sabihin pinicturan ko yun na may 3. Tapos siyempre sa cellphone pwede naman natin i-edit na yung kung lagyan natin ng arrow, no? Yan, lagyan natin ng arrow. So yun. So alam niyo mga kaibigan, no, sa paglalakbay natin, pag wala po tayong gabay ni Lord, napakahirap. Subalit pag nandyan ang ating Panginoon, na silbi nating gabay, napakaganda, no? Hindi tayo maliligaw. Kasi alam mo mga kaibigan, no, pag maglalakbay po tayo, nagtatanong tayo, saan ba ito ang ganito, ganyan, no? So tinuturo tayo. So subalit mayroong pagkakataon sa yung isang tao, nagtanong doon sa mas mataas sa kanya, no? Sabi niya, naligaw ako, no? Tapos sinabihan siya na, sabi na, sana yung map reading mo, naliligaw ka, no? So ibig sabihin niya na sina-challenge siya yung nagtatanong sa kanya na gamitin ang nalalaman, no? Siyempre unang-una, para hindi tayo maligaw, una-una prayer. Tapos gamitin natin yung mga guide sa map reading o kung sa ano pa man na mga guide sa paglalakbay para hindi po tayo maligaw, no? So yan po mga kaibigan ang ating dapat po tandaan upang tayo po ay hindi maligaw, no? So yan. Yan. Sa pagbagtas sa malawak na lupaing mga ilang. So ibig sabihin mga kaibigan, dito po kasi sa ating paglalakbay sa mundong ibabaw, dahil tayo ay pilgrims po lamang. So ibig sabihin niya na dito mga kaibigan, tayo ay manglalakbay, no? Kaya dapat mayroon tayong tinatawag na mapa na sinusundan. Yung mapa na yan, Biblia. Tapos mayroon din tayong mga kaibigan tinatawag na ngayon, high-tech na tayo eh. Mayroon tayong Waze, mayroon tayong kung ano pa, Google Map, no? Subalit mga kaibigan, alam niyo po na maliban dyan, dapat gamitan din natin ang ating senses na. So, gamitan natin ang common sense. So, sa ngayon, pag alam natin yung north, south, east at saka west, malaman na po natin, hindi natin basta-basta magkuhan, at saka yung mga palatandaan nito, no? Upang hindi tayo maligaw. Subalit mga kaibigan, ang pinaka the best na mapa ay ang Biblia. Kasi sabi na ng Biblia, no? Basic instructions before leaving earth, no? Basic instructions before leaving earth.
So, yan ang Bible. Kaya napakaganda na araw-araw, huwag po nating kalimutan na basahin ang Biblia, no?